hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin makuha ang tono ng iyong karburador kahit na napakaraming video sa YouTube na napanood mo kung paano ang pagtutono ng karburador. May mga tono na binibilang at may mga tono na sinasabing idle drop. So, dito sa video na ito mga sir ay ibabahagi ko sa inyo ang pinakamagandang tono ng karburador. So, ito pong ibabahagi ko ay talagang effective. Ginawa ko sa motor ko, sinubukan ko at nag-spark plug reading ako at tumpak. Ito nga talaga ang dapat nating gawin sa ating mga karburador. Kaya kung ang karburador mo ay ganitong uri ng karburador na mayroong air screw, tamang-tama itong video na ito para sa iyo. So bago tayo mag-actual sa pagtutono nitong karburador na ito, ay naghanda ako ng simpleng animation para mas lalo ninyong maintindihan kung paano ba ang pagtutono ng karburador na ito. So i-assume natin na itong animation na ito ay ang ating air mixture screw at yung ating idle screw. Okay, so bago natin simulan ang pagtutono, siguraduhin na i-warm up muna ninyo ang inyong mga motor dahil kailangan ay mayroong katamtamang init ang inyong motor para maganda ang kalalabasan ng inyong pagtutono. At ang susunod mong gagawin ay isasara mo ang air mixture screw ng clockwise. At ayan, nakasara na ang iyong air mixture screw. Sunod naman natin gagawin ay patataasin natin ang idle screw natin. Kapag mataas ng ating idle screw, ay bubuksan natin ng 1 full turn counterclockwise ang ating air mixture screw. After that, hahanapin mo ngayon pabalik, clockwise, yung pinakamataas or highest RPM. So halimbawa, iyan na yung iyong nakuhang highest RPM ng iyong mixture screw. Tandaan na yung highest RPM na makukuha mo, yan ang rich mixture ng iyong karburador. Pag yan ang setting na ginawa mo, ay may dagdag na power ang iyong motor. Kaya lang, tandaan na kapag rich ang mixture, magsasuffer naman ang iyong gasolina. So matakaw ito sa gasolina. After mong makuha ang iyong highest RPM, ay ibabalik mo na naman itong iyong air mixture screw counterclockwise para hanapin naman ang lowest RPM. Tandaan, yung sinasabi kong lowest RPM, yung lowest RPM na hindi mamamatay ang iyong makina. At kapag yan ang setting na ginawa mo sa iyong karburador, lean naman ang mixture niyan. So matipid po yan sa gasolina, kaya lang ang magsasuffer naman dito ay iyong performance ng motor mo, yung power ng motor mo. Tandaan, sa pagtutuno ng karburador, hindi natin pwedeng pagsabayin or pagsamahin ang power at ang tipid ng gasolina. So kung gusto mo ng optimal or balance pagdating sa power and tipid sa gasolina, yung tinatawag nating optimal or balance, ganito ang gagawin. Kukunin mo ngayon ang gitna ng lowest RPM at ng iyong highest RPM. So, iikot mo lang ang iyong air mixture screw ng clockwise pabalik. At ito ay ilalagay mo sa gitna lang ng highest RPM at ng lowest RPM. At yan na po ang sinasabi ko sa inyo na optimal na tono ng inyong karburador. Yan po ay balance sa power, balance patating sa tipid ng gasolina. And finally ay ibabalik mo na ang iyong idle screw sa kanyang normal na RPM. At goods na yan mga sir. At pwede nyo nang testingin kung one click at maganda ang response ng inyong motor. At ito na nga mga sir ang actual na pagtutuno na ginawa ko sa aking karburador. At pagkatapos ko itong i-testing na i-drive ng isang araw ay nag-spark plug reading ako. So panoorin nyo po hanggang dulo para malaman nyo na totoo ang sinasabi ko sa inyo. So ayan po, from close position ng ating air mixture screw ay pipihitin ito ng clockwise upang hanapin yung kanyang highest RPM. So panoorin nyo mga sir kung paano ko hinanap yung highest RPM niya. So dahan-dahan lang po sa paghahanap ng highest na RPM. Huwag nyo pong masyadong bilisan yung paghahanap.
Yan mga sir ang kanyang highest RPM. So susunod na gagawin ay i-turn natin yung air screw pabalik, no? Counterclockwise hahanapin natin yung lowest RPM naman. Huwag nyo napansinin mga sir yung mga kumakalansing yan dahil yan po yung mga tornilyo na pinagtanggalan ng ating bearings. So yan na po yung kanyang lowest RPM. Ngayon naman ay ibabalik natin siya counterclockwise para ilagay sa gitna ng lowest RPM at ng highest RPM. At ayan na po ang optimal. Yan na po yung kanyang gitna at yan na po yung ating optimal na tono ng karburador at ibinalik na po natin sa normal RPM itong ating idle screw. Ayan, ang ganda ng response ng kanyang throttle mga sir. At mabilis bumalik sa normal idle yung kanyang yung idle niya, mabilis bumalik. 1,500 RPM. So yan na po, nilagay na po sa 1,500 RPM. So ayan pa rin. So maganda po ang response. At mabilis po bumalik. Mabilis po bumalik sa idle. So pinatay po natin yung motor at titestingin po natin ngayon kung one click ba yung ating ginawang tuno. Natin kung one click. One click. Ha? One click. Walang ano yun, walang cylinder yun. At ginamit ko po ng isang araw itong aking motor and after one day ito, i-check na po natin kung ano ang naging resulta ng sunog ng spark plug. At ayan mga sir, ang naging resulta ng ating pagtutuno. Kitang-kita nyo naman yung center electrode niya. Nagra-rusty brown na may kasamang gray. So yan po ay indication na optimal po ang sunog ng ating spark plug. At maganda po ang tono ng ating karburador. So hanggang dito na lang mga sir. Kung may natutunan po kayo dito sa aking video, please like, share, and subscribe para marami pa po tayong matulungan na ating kapwa mga rider. Thanks for watching.